Naniniwala ba kayo na may sakit si dating Pangulong Duterte? Kaya hindi siya fit para doon sa dapat ay pre-trial ng September 23 sa International Criminal Court sa kanyang kinakaharap na kasong Crime Against Humanity na ang complainant ay mga Pilipino na nagpunta pa ron at nagpail ng kaso. Kaya kung itatanong yan, kasi po magkakaiba yung pahayag ng kanyang anak at mga apo eh. Ang sinasabi ng kanyang mga anak ay wala daw sakit si Duterte. Parang okay naman daw. Pero ang kanyang abogado ang nagsasabing hindi fit. Hindi kaya na humarap sa trial. Bay, delikado yan. Magkaiba yung statement. Ang nakalimutan yata ng mga Duterte at ng kanyang abogado na si Coltman na ang ICC may mga sariling doktor yan. Maalaga yan sa kanilang mga kontroladong under trial o may mga kaso sa ICC. May mga sariling doktor sila na makapagsasabi kung healthy or not healthy ang isang akusado. Ano ito? Drama? O umiiwas kayo sa trial? O biro ng iba, baka daw natakot kay Garma. Kasi si Rehina Garma, dating police colonel, nakaalyado ng mga Duterte, kinukuha ng testigo. Ewan ko kung nakuha na. Sabi ng DOJ, ay willing daw maging state witness or testigo against Duterte dun sa reward system na ginawa sa Davao at ginawa sa buong Pilipinas nung si Duterte ay naging Pangulo na ng 2016. Abay, matindi. O baka naman yung abogado ang may sakit. Alam niyo bakit? Kasi yung abogado paiba-iba ng mga ginagawa. Magpipetisyon, tapos bandang huli, withdrawin yung petition. Sunod ng mga araw, muli magpapail ng petition. Tapos pag nakita niyang tagilid, babawiin na naman. Abay, normal ba yun? Sa isang abogado? Naku, mga Duterte, baka lugi kayo sa bayaran dyan. Baka $1 million na ang ginagastos niya sa abogado niyan. Bakit ba pabago-bago ang galaw niyan? Ha? Nagpetisyon, pinitisyon yung mga judge, wala daw, bias daw, dapat ma-disqualified, ni-reject naman. Nagpetisyon na wala daw jurisdiction ang ICC. Nagpetisyon para i-release si Duterte. Nagpetisyon na huwag mo nang ituloy ang trial. Ngayon 2023. Pero ni-reject yan. Tapos nagpetisyon ulit. Ang petisyon namang huli, ito nga, unfit daw. Hindi daw fit. Ibig sabihin, may sakit daw si Duterte, hindi daw kayang humarap sa trial. Samantalang sinasabi ng mga abogado naman, yung mga ICC prosecutor, hindi naman mandatory o obligasyong humarap sa pre-trial. Si Duterte, abogado lang yan, pwede na. Kaya nga, tingin ko tuloy, kaya nakakapagtanong ako, baka yung abogado ni Duterte ang may sakit, hindi si Digong. Kasi si Digong hindi mo kakasakit yan. Di ba nung nandito yan, grabing magmura. Maninipa pa, mamamato ng, di ba gusto niyang batuhin ng microphone si Trillanes to sa hearing. Sabi niya, pag nakita niya ang ICC, sisipain niya. Ang dami niyang pinagsasabi na parang healthy, kayang-kaya niya. Bakit pa nung nakarating dyan sa ICC, biglang unfit na ngayon? Kaya palagay ko, pare sila magpa-check up. Si Duterte ipa-check up, pati yung abogado. Tingnan natin kung sino may sakit sa kanilang dalawa. Diba? Well, opinion ko lang ito. Dahil kasi sa kanilang nangyari. Walang personalan. Yan po kasi lumalabas eh. Unfit daw, hindi daw kaya, may sakit, hindi daw kaya humarap. Sabi ng abogado ng kabila, hindi naman kailangan siya. Tapos doktor, abogado magsasabing may sakit ang kanyang kliyente. Hindi ba dapat doktor? Kaya again, nakalimutan yata ninyo, kumpleto ang ICC. May mga doktor yan, may mga abogado yan. Lahat yan meron. Pati pagkain ng mga yan, inaayos. Pati security ng mga yan, hindi naman katulad ng kulungan dito. Talaga pagsisisihan mo ang lahat. Doon maayos ang kulungan. Air condition pag mainit. Maayos ang pagkain, maayos ang tulugan. May sarili kang kwarto. Hindi katulad dito, ang kulungan dito. Pasintabi na parang kulungan ng hayop. Nagsisiksikan, natutulog na katayo, natutulog na kaupo, natutulog na kung ano man, palitan. Sobrang sikip ng kulungan dito. Kahit suspect pa lang, parang pinarurusahan ka na. Iba ron, sa abroad matino ang kulungan at pagkain.
Paano magkakasakit? Kaya again, kayo, sa tingin ninyo, sinong may sakit? Si Duterte o yung abogado? At saka ano yung pinagsasabi ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak na healthy raw, maayos naman? Ano? Sinong pinaglululoko nyo? Wow, kakaiba yan. So, magagalit na naman yung mga DDS. Naging topic na naman natin ito. Ay parte yan ho ng mga isyong hindi dapat matabunan. Yung isyo kay Duterte sa ICC, hindi dapat mawala yan. Hanggat hindi nabibigyan ng hustisya yung mga biktima at saka si Duterte. Yung isyo ng impeachment laban kay Sara, hindi rin dapat mawala. Dapat mabigyan din ng hustisya ang Pilipino may-ari ng pera. Mabigyan din ng hustisya si Sara Duterte. Lahat ay bitin eh. Pati yung tungkol sa missing sabongero, hindi pa rin tapos yun. Natabunan ng flood control scam. Di ba? Ang dami ng negatibong balita sa Pilipinas. Pero huwag nating iiwan yan. At ang aking mga channel, ito, MA Pinoy TV at yung kabilang channel natin, Mike Abby Opinion. Samahan po ninyo ako. I-share po ninyo, i-forward po ninyo sa lahat ng mga Pilipino, ating kaibigan, kapwa Pilipino, ito mga video para malaman nila yung totoo. Wala tayong kakampihan dito. Pag mali ang administration, mali. Pag mali ang oposisyon, mali. Yan prinsipyo natin. Pero ngayon, ginagawa naman ni Pangulong Marcos ang lahat, napapa-imbestiga, so medyo mabagal lang. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero itong mga oposisyon, anti-Marcos, na posibleng nag-take advantage sa sitwasyon para makuha nila ang matagal nilang pangarap from day one na kailang mapatanggal si Marcos, mapalitan ni Sara. Matanggal ang gobyerno at sila mag-take over. Sa tingin nyo, pag sila nag-take over, mawawala na ang korupsyon? Sa tingin nyo, mawawala na rin ang baha? Sa tingin nyo, mawawala na ang political issue? Sa tingin ninyo, magkakasundo ng mga Pilipino? Ang daming tanong. Pero walang malinaw na sagot. Kahit magpalit ng administrasyon. Hindi pagpapalit ng administrasyon ang solusyon. Ang solusyon ay pairalin ng batas, ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa kalokohan, bawiin ang kayamanan, ang pera ng bayan, ibalik sa bayan. Yan ang solusyon. Hindi pagpapalit ng presidente. Ang pagpapalit ng presidente na ayon sa batas ay sa 2028 pa. Halos 3 taon pa. Doon kayo magpagaling during election. Sa ngayon, kung mag-take advantage, ginagamit ng sitwasyong ito, walang sasama sa inyo. Dahil hindi magpapaloko at sawan-sawa na ang mga Pilipino, paulit-ulit na panluloko ng mga nagkukunwari lang ng makatao, makabayan, pero ang layunin lang nila, pera at kapangyarihan. Mag-take over at silang maghawak ng kapangyarihan. Hindi yan ang solusyon. Paninindigan ko ang ating sinasabi. Okay? Kung ganyan yung paniniwala, sumama rin kayo sa sinasabi ko, magpa-check up, baka may mga sakit na kayo. Baka may mga sakit na kayo, kaya ganyan na yung mga paniniwala. Issue lang ang pinag-uusapan natin dito. Magmahal at manindigan para sa ating kabataan, sa ating bayan, hindi yung pangsamantala lang na kaligayahan at kapangyarihan. Wala yan. Wala sasama sa inyo pagkaganon. Pangmatagalang solusyon ang kailangan natin. Please like and share.